On our third day sa Palawan, we're supposed to have another tour. Pero na-cancel siya dahil sa bagyo na ito. Kung saan punta kayo, As an Leo? alternative, Diretso, tapos diretso. Yun yung mga magagandang punta dyan. Leo, Nakpan. nag-rent na lang kami ng motor para maggala. So I'll let Jeric take over the vlog for day. Go, go, go! Dahil cancel ang ating tour, island tour. Go to land tour muna tayo, guys. Okay, guys. Welcome to El Nido, Palawan Land Tour. Umarigila muna po tayo ng motorsiklo kasi wala po tayong pambayad sa tricycle. Ito, bahala na po kung saan tayo makarating. Basta ang mahalaga, ma-enjoy natin ang 2 days natin dito sa El Nido. At magkaiba pa po guys yung side mirror niya. Talaga naman buti na lang po, hindi pa umuulan. Nakatarik po ang ating dinadaanan ito. Ay, sumaambo na. Ano ba naman yan? Igol na igol tayo sa tour natin. Magya pa nakapagpaalam sa mga boss. Tapos ganito, ano ba naman yan? Guys, nakita ng mga tricycle dito. Kakaiba, parang kotse. Parang kotse ang tricycle dito. Yan guys, mga tricycle dito. Astig! Uy, may truck po tayong sinusunod tayo sa punong-puno ng halog ng mga truck. Uy, overtake tayo, overtake. Uy, bagyan. Kaya nga, parang ang truck, isang truck. Dito. So, apply out here. Okay. Ito na po, malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Sana po hindi po lugi tayo sa ating arkila ng motor kasi medyo malayo din po siya. Uy, ang daming kotse sa gilid. Guys, may kotse sa gilid guys. Sutsu Ampalaya. Dito po, ano kaya to? Wow! Naliligaw na ba tayo? Tama ang pinupuntahan natin, guys. Ay, ang hirap na hindi mo alam. Iyo! Saan lang natin, Itong Leo Beach. Rotunda. Ayun, sa Rotunda. Lampas pala kami, sir. Thank you po. Maliligaw na pala kami. Yan, dito na nga ang daming tao. Uy, ang daming tao dito, guys. That's fine. Hindi pa. Ayun, baby. Uy, maganda pala dito, guys. Dito na tayo maliligo. Bebe, ang daming maliligo. Ang daming kapang, bebe. Sorry. Ayan, so nandito kami sa Leo Beach and nakakatuwa guys kasi as in wala talagang entrance fee. Tapos meron ka pang free na parang payong kahit saan ka umupo. Actually, anyone can go and enter the resort. And then, ito po pala is an airport din. So, napag-alaman namin na parang 18,000 ang isang balikan na trip from Manila to this Leo Beach. So, instead of mag Puerto Princesa ka and then mag-van ka, you can just avail po yung flight dito sa Leo Beach and then diretso ka na ng El Nido. Pero medyo mahal lang siya. So, ayan, na-amaze lang kami na meron pala talagang aeroplano and airport talaga siya. Airport nga siya. And then, ayan, nag-swimming ako. So, medyo malabo yung tubig kasi nga may bagyo. And ilang beses akong pinaalis dito sa area na to. Kasi surfers area pala siya. Hindi ko alam na pang surfer lang pala siya. And kaya ako nandito kasi natutuwa ako dun sa waves. Ang sarap niya sa likod. So, ilang beses po ako napituhan ng guard. So, huwag na akong gayahin. Ayan. So, nandito na ako sa tamang lugar. I think. Meron pa rin konting waves pero mas masaya dun sa kabila. So, dahil umulan din habang nasa beach kami and hindi kami makaalis dahil nakamotor lang kami.
So, nagtumambay na lang kami dyan. So, dapat 2 beach yung pupuntahan namin. Pero dahil nga umuulan and wala, tinamad na rin ako. At saka basa pa ako. So, nandiyan na lang kami sa beach. Ayan, sabi ko sa inyo guys, meron silang libre na parang umbrellang ganan. And then, ayan, nakalaro si Jeric ng volleyball. So, hindi ko na nakunan yung iba niyang laro kasi nag-lobat yung camera. So, kailangan ko siyang i-charge sa power bank. Pero nakaka-score naman siya sa ibang part ng game. And tinatry ko yung parang, nakalimutan ko yung tawag dito yung parang sa kids na effect. Na parang fish eye siya. Nakakatawa siya. Ocean song, a rhythm sweet. Oh, the waves, they call my name. Every time they feel the same. Crash and roll, a gentle Ayan, so after nung beach, umalis na rin kami. Then bumalik kami sa inn. And then umalis kami ulit para mag-dinner. So dahil medyo wala na kaming pera, dito na lang kami mag-food trip. And gusto din namin sulitin yung bayad sa motor. So sa nakita nyo kanina, parang worth 700 pesos yung rent namin for the Mio Fashion. So naghahanap ako ng creep. Kasi, tama ba? Creep? Basta doon. The accurate pronunciation of this word is crepe. Crepe. Parang ang sarap-sarap nila, tapos nilalagyan nila lang na tela. Ayan, so naghanap ako ng medyo maraming bumibili para medyo masarap and yung mukhang hindi super mahal. So, ayan. Ang saya-saya lang panoodin ng naggagawa niya. Sobra expert na si ate dyan. Parang kahit nakapikit siya, kaya na niya yung gawin. And ang dami dito guys, foreigner talaga. As in, parang nakakalimutan ko nung nasa Pinas ako. Kasi ako tinirang Pilipino nakikita ko. So, ang dami talaga. And pag ganitong oras, nagpa-party-party sila. So, parang nalabas pa lang sila sa ano nila mga... Lumabas kami ata dito, mga 8 p.m. Ganun. Yan. Ang dami nila. Meron din mga bar. Yan. So, ayan ang in-order ko is yung Nutella banana, which is very classic combo naman to. So, ang saya-saya, ang sarap niya. Promises. Nakalimutan ko na kung magkano siya kasi 5 months na tong video na to. Sorry na guys. So, parang nasa 120 yata yan. Basta, nakalimutan ko na eh. Yan. Diba? Ang dami nabili kay ate. And then, after namin mag-dessert, kumain kami ng balot. So, si ate girl na nagtitinda ng balot is parang estudyante lang. And nakatuwa siya kasi nakikipagdaldalan talaga siya kay Jeric. And sobrang sarap nung suka nung balot nila. So, si Jeric ata ay naka-3 yata siya na balot. Ako ata ay 2? Hindi naman. Isa lang pala ang akin. Tapos humigop lang ako ng sabaw doon sa balot niya. Ayun. And then, after nun, so okay na yun sa amin. Yun yung dinner namin. Tapos, naghahanap kami ng mga souvenir. So, ang isa kong goal talaga is makahanap ng ref magnet. Lahat ng pinapupuntahan kong lugar, dapat may ref magnet. So, yun yung goal ko sa buhay. Ayan. So, after na maggala-gala, umuwi na rin kami. And then, the next day, natuloy daw yung tour. Paalis na kami dapat niyan, guys. So, ready na kaming lumayas. So, dahil nalaman namin na tuloy siya, pinamove namin yung flight namin. Kasi nga, may free rebooking si Cebu Pac dahil dun sa Baguio. So, welcome to day 4, the tour A. So, first stop ng tour is snorkeling. Sa totoo lang, hindi ko natanda kung anong part to. Pero ayan, just enjoy the view of the ocean.
Sa totoo lang guys, medyo nahihirapan akong lumangoy niyan. And lahat kami, kasi dinadala kami ng alon. Kasi nga galing Bagyo. Medyo malakas pa yung alon. So mayroon mag-snorkeling. Ayan. So, after ng snorkeling, medyo hilong-hilo talaga ako dyan dahil nga sa alon. And then, ang second stop namin is Seven Commando Beach. Guys, sobrang ganda ng beach na to. As in, para siyang malaking swimming pool. Kasi, malawak yung part na nasa 5 to 7 feet siya. Tapos, sobrang ganda ng tubig. Alam mo yung parang tiles ng swimming pool. Ganon siya. And, ang dami din ditong tao talaga. So, kung nakikita nyo, namumutla talaga ako dyan kasi nahilo talaga ako dun sa pag-snorkeling kasi nga, nadadala kami ng alon. Pero, nung naka-adjust naman na, sobrang na-enjoy ko tong beach na to. Like, dito ko talaga, I think, nangitim kasi na sumikat na din yung araw. And guys, sobrang ganda ng tubig. Tapos, para kang, alam mo yung nilulutang ka. Ayan. Ang pinaka-enjoy sa lahat dyan ay si Bebe. Na sobrang likot. Arrange a rice stitching 바다바람 바다뜻 통해서 매일 맞춰. Ayan, take one. Hindi ko talaga kaya mumulat sa ilalim ng tubig guys. Kahit sa swimming pool, hindi ko kaya. So, ang pangit nun. So, take two. 여름만 가진 burning passion 나고 우린 유그 자체 거침없이 빛내 바람 깨어나이 과학하는 we built big blue sky 떨어져 모든 tenderness 모든 Diba? Nagpapaka-mermaid lang ako dyan. Ang sarap-sarap dyan maligo. Yung sobrang ganda ng buhangin. 열기가 내 conway sensation like a free fossil dungeon Ayan na si Kalikutan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Ba't siya nag-roll over dyan? 바람 속삭이는 whisker breathing hard 절대 외롭지 않을 거야 산불발에 달려가 embrace the world Hero miss ocean powers only we know Okay, ayan. And then, picture-picture ng konti. So, sobrang na-enjoy namin yung dagat, guys. Hindi na kami nakabili ng buko kasi bala ko talagang bumili ng buko kasi nga nahihilo ko. Pero, dahil na-enjoy namin, ayan. So, after nyan, nagpicture kami dyan sa part na yan. Hindi ko na lang na-videohan kasi nahihilo din ako. And then, after nyan, dito na kami sa Secret Lagoon. May tawag yung beach na to bago kami punta dun sa Secret Lagoon. Hindi ko na lang talaga alam yung tawag, guys. Nakalimutan ko na. Pero, dito na rin kami nag-lunch. And kung napapansin nyo, naglalangoy ako. Kahit napakababaw niyan. Sobrang hirap kasi maglakad, puro bato. And then, ito na ang Secret Lagoon. My favorite stop. Ito talaga yung favorite ko sa buong Palawan trip. Guys, yun yung entrance. And then, look at that. Sobrang ganda niyan sa loob. Like, kung pwede lang akong pumira malapit dyan. Tapos pupunta ka dyan for solitude. Parang gusto mo lang mag-emote. And then, meron talaga guys na mga natatakot pumasok dun sa entrance. So, hindi sila makapasok sa loob. Kasi kapag napaahon ka dun, dugo talaga yung ulo mo dun sa mga bato. Pero, masaya naman siya. Nakakatawa siya. Ay na na. Ayan. And then, ang last stop natin is mag-aano lang kami. Anong tawag dito? Nakalimutan ko na rin yung tawag dito. Nakalimutan ko talaga yung tawag. Basta ayan. Nandito kami sa Big Lagoon. So, tapos para talaga siyang sa Moana. As in, alam mo yung napapalibutan ka ng bundok, pero mga bato yung bundok.
para siyang mga rock formation. And kung makikita mo talaga na preserved talaga siya. As in, yung parang inaalagaan talaga nila yung nature, wala talagang basura, ganyan. So, dito sa part na to, gusto ko lang talagang tumigil. So, sabi ko kay Jeric, tigil tayo mga 3 to 5 minutes. Wala na lang, tunganga lang kami dyan. Kasi gusto ko lang siyang pagmasdan, pakinggan yung nature, ganon. And then, meron ditong mga ganang part na parang papasok ka sa, I don't know, rock formation nga kasi siya. So, dahil pumasok yung mga kasama namin, sumunod kami. And sobrang ganda niya sa loob. Tonu So, this is the last stop. So, medyo hindi ko alam kung lugi kami sa Tour A kasi may curfew yung bangka for that day. Pero masaya pa rin kami na natuloy yung Tour A. So, yan. So, after that, dali-dali na kaming naligo dun sa inn. And then, nagbiyahe na ulit pa Puerto Princesa. Then, nag-dinner kami sa stop. Pero hindi ko na talaga na-video lahat kasi pagod na kami. So, ayan si Jericho, tulog na siya. And we're waiting for the boarding ng aeroplano. Ayan. So, that's it for our Palawan trip. So, by like 4 a.m., ayan, nakasakay na rin naman kami sa airplane back to Manila. So, thank you so much guys for watching this video. I hope may natutunan kayo kahit sobrang layo ng difference, ng gap ng aking pag-video. So, thank you guys